isa? Clear, clear cache. Clear cache. Oo, nagki-clear lang tayo ng cache. Makulit yung ating antivirus Effective. Effective. Ayaw paganahin yung drush. Drushing na drushing. Ayan. So clear muna natin, baka sakaling pag-reload natin okay na kahit di na tayo mag-login. Pero pagka ayaw, lalagin tayo. Login tayo. Kasi hindi pa siya nagki-clear doon binablock ng ayaw po, binablock ng antivirus Kulit. Tumakbo ayun. Tamo, nung nag-login tayo, iba na ngayon. So yan yung yan yung gumamit na tayo ng hook. Nag-clear cache kasi rito kaya nagkaganon. Ayan. So nakita mo na pwede natin siyang palitan ng ayon dun sa gusto natin. Ngayon, kaya lang, siyempre, i-research mo kung ano yung hook na dapat mong gamitin. Ano yung variables na dapat mong palitan. Kaya nito, ang pinalitan natin, yung variables na logo. Pag, nung ipinrocess niya yung page natin, imbis na itong logo na ito, yung default ang gagamitin niya, itong kinuha niya. Yung dinify natin. Yung base path to theme, yun yung kinuha niya yung URL kung nasaan ito nakalagay. Kaya pag tinignan mo yan sa source, yung logo natin, etong site, etong / ito yung base path. Yung sites all themes lamp, yan na yung path to theme. Napunta sa theme. Oo, kaya dito dinefine natin yung images logo.gif. Yan images logo.gif. Dinugtong natin sa kanya. So etong path to theme, yan yung sites all themes lamp. Get. Ito yung base path, yung /. Get. Yun ang ginagawa niya. Pati sir, yung pag-control ng size ng logo, kaya? Ano na yon? Yung pag-control ng size nito, within height, sa image naman yan So pwedeng nung mag-create ka ng image, kunin na agad. i-resize mo na. Or sa CSS mo, kontrolin. Pwede mo lalagyan ng within height yan Sir, pag nag-loading ba yan, hindi ba bagal? Alin ang babagal? Yan, sa logo yan, hindi naman. Hindi naman babagal kasi kung ilan lang yung file size niyan, yun lang naman yung i-load niya Kagaya nito, 6 kilobyte. Mababa lang. Maliban na lang siguro kung 1 MB ang gamitin mo dyan. Laki nga naman. Bago mabagal yan. Malalaman mo naman dito, yung document size mo. Pagka, dyan makikita mo yan dito Wala pa, hindi pa. Teka, balik tayo. I-reload natin to, makikita mo yung document size. Nung buong website. Kasama yung Tama. Dahil sir, hihina ko. Sige. Dala ka pa ng mga tagay Sir, picture ang bungas nga.
Hello. Hira ko ng pinto ko ah. Ito yung isang ginamit natin function, pato team. Pangit ng pangalan sir. No. Pero ano, madali namang intindihin. Ayan. Kaya kung may kailangan ka, dito lang, api.drupal.org, pwede kang mag-search dyan ng mga functions na available. Malalaman mo kung kailan mong gagamitin. May mga topics dyan, saka may mga examples siya. Saka may mga yung mga Drupal developer dyan. Bibigyan kami. Yung sinasabi ko na makikita mo yung file size. Baba lang. Okay, hindi pa lang. No. Yung buong document. So, doon mo maano kung babagal ba siya o hindi. Kasi pag malaki yung file size, maraming niloload, siyempre babagal. Ayun. Okay, sir. Sana tayo. Kunyari sir, maglalagay tayo ng background image na niya. Kunyari, di ba, naalala niyo sa isang ibang website, meron siyang, usually kasi, ganun lang eh, box, line, ganyan. May mga curve siya minsan. So, paano siya, kunyari, yung logo niya, ayan, meron siya ritong, ito, ayan na siya, pero maglalagay ako dito na parang pa-curve dito, isang curve lang na pa-ganyan. Kasala siya dyan. Tapos, andito na yung mga picture.